Ito na yung karugtong mga ka-Spookify. Dahil nga pumanaw na si Kuya Elyong dahil sa kulam nung pagkaumaga nito, saktong nangampanya yung mga kandidato sa darating na eleksyon. Kaya hiniling namin dun sa kandidato na tumatakbong pagka-mayor na kung pwede, ipahatid yung bangkay ni Kuya Elyong papuntang Uzamis. Tinulungan naman kami nung tumatakbong mayor at pinatid nga ito gamit yung multicab ng barangay at sila na rin ang nagbigay ng kabaong kay Kuya Elyong. Nung araw din yon, umalis si Mama kasi pupuntahan daw niya yung Manambalay. Manggagamot yun. Pagka-uwi ni Mama, sinabi niya sa amin na mamayang gabi, sasamahan daw namin yung manggagamot at doon lang daw namin ito hihintayin sa may sementeryo ng barangay. Siyempre, matatakotin ng mga bayaw ko. Kaya napagpasya nila na bago pumunta ay mag-iinuman muna para may lakas daw sila ng loob. Kampante lang ako kasi hindi na ako takot pumunta sa sementeryo kahit gabi. 2 PM nagsimula na ang inuman at napag-usapan namin na bukas pupunta kami sa Uzamis at ang mauunang bumiyaya ay ako, partner ko at ang asawa ni Buddy na si Carla. Habang nagiinuman at nagkwekwentuhan kami, nagtatakutan sila para mamaya sa pagpunta dun sa sementeryo. Kaya sinabi ko na wala pang nababalita na may pinatay na ang mga kaluluwa o multo. At isa pa, natatakot ang mga yon sa totoong tao. Sinabi ko lang yun para hindi sila masyado matakot. 7 PM agad na kami sumakay ng motor at pinunta na namin ang sementeryo kung saan nag-aantay yung manggagamot. Medyo malayo din kasi ang sementeryo na yun. Kasi kailangan pa namin dumaan ng 3 barangay. Malapit lang din ito sa bahay ng manggagamot kaya doon niya napili ang gagawin niya. Pagdating namin doon, andun ang manggagamot. Natawagin na lang natin sa tatay. May hawak siyang picture na si Mama daw ang nagbigay kay tatay at 3 kandila. Yung picture na yun ay ang tiyahin ni Kuya Elyong na siyang nagpakulam sa kanya. May picture si Mama kasi magkapatid nga sila. 5 kaming pumunta, si Buddy, Erwin, Tina, Moy at ako. Si tatay ang pang-anim. Habang papasok na kami sa gate ng sementeryo, lumapit yung bantay sa amin. Kinausap siya ni tatay, magkaibigan pala sila. Kaya yun, pinahintulutan na kaming pumasok. Pinapaalalahan kami ni tatay na bawal mag-ingay o magsalita. Kaya tumango lang kami. Habang tinatahak namin ang mga daan ay napapansin ko na ang mga presensya ng mga nilalang na naninirahan sa sementeryo. Andun yung isang baby na nakapatong sa isang puntod. Nakala ko statwa ng isang anghel. Ngunit nung madaanan namin ay gumalaw at nakakatakot yung itsura niya. Ilaw lang kasi ng cellphone ang gamit namin. Ako at si tatay lang ang nakakakita kasi yung bawat tingnan ko ayun din ang tinitingnan ni tatay. At yung mga kasama namin ng mga bayaw at bilas ko, mga palamuti lang sila. Nakakatawa nga itsura nila kasi hawak-hawak talaga sila. Si Tina, yung damit ng asawa niyang si Erwin, ang inahawakan niya. Kaya naiinis si Erwin. Kasi kahit inaakbayan na niya ito, dun pa talaga sa damit niya nakahawak. Si tatay ang nauna at nasa likod lang niya ako. At kasunod ko ang mga bayaw at bilas ko. Hindi sumama ang partner ko kasi sobrang matatakotin yun eh. So, habang naglalakad kami, nag-type ako sa cellphone ko na marami na akong nakikita sa paligid. May white lady na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng Gemelina. Mga kaluluwang iba't iba mga itsura at pinabasa ko ito sa mga kasamahan ko. Lalo tuloy silang natakot. Ang bad ko talaga nung time na yun. Nung marating namin ang malaking cross na may pinturang itim, napansin ko kaagad na may mga sako sa ibaba ng malaking cross. Sinimulan na ni tatay yung ritual niya. At Latin din yun kaso magkaiba pero naiintindihan ko. Tahimik lang kami minamasdan bawat ginagawa ni tatay. Yung mga kaluluwa sa paligid aligagang aligaga. Padaan-daan sila na lumulutang sa harap namin. Napapansin ko may katabi si Buddy na isang lalaki na nakabarong. Kaya pinikit ko mga mata ko at ginamit ko ang Latin ko para itaboy ang mga kaluluwang lumalapit sa amin. Tinignan ako ni tatay pero patuloy pa rin siya sa ritual niya. Nawala yung lalaking nakabarong na tumabi kay Buddy. Yung mga kaluluwa, dumistansya na rin. Kampante lang ako kasi ayoko magpakita na natatakot ako. Habang nagdadasal si tatay, yung picture na hawak niya, hinipan niya ito at may kinuha siya dun sa loob ng isang sako na nasa baba ng malaking cross. Mga buto at bungo ng tao pala laman nun. Nakatingin lang kami kay tatay, hawak niya 2 bungo at inuntog niya ang 2 bungo ng 8 beses. Tapos yung picture ipinasok niya sa butas ng mata ng bungo.
Inilagay niya ito sa isang itim na plastic garbage bag at ibinalik uli sa loob ng sako. Habang patuloy si tatay sa ritual niya, may napansin akong parang may nakayakap sa malaking cross. May itim at mahaba ang buhok. Nagulat ako sa nakita ko dahil yung matandang babae na nagiging si kamatayan ang nakikita kong nakayakap sa malaking cross. Nakatingin siya kay tatay na galit na galit. Lumapit siya sa harap ni tatay at parang aakmang sasampalin pero si tatay hindi nagpatinag. Patuloy lang siya at tinulungan ko si tatay at ginamit ko na ang Latin ko at sa akin siya nakatingin na parang tatangkain na rin niyang lapitan ngunit parang nalilito siya kaya tumalon ito palayo. Tiningnan ako ni tatay at nakita niya yung ginawa ko. Walang malay ang mga bayaw at bilas ko sa mga nangyayari kasi wala naman silang ability na makaramdam o makakakita. Nang natapos na ni tatay ang ginagawa niya, tahimik naming nilisan ng lugar at nang makalabas na kami sa gate, may ibinulong si tatay sa akin. Kilala kita. Ngumiti lang ako kay tatay. Kinamayan niya ako at sinabing, pareho Latin ang gamit. Kaya sinagot ko siya, Latin whisperer ang tawag sa akong gamit tay, si Saint ang akong devotion. Tumango si tatay. Alam niyang may mga tinatago ako kahit di ko nasabihin, alam niya yun. Umuwi kami at pagdating sa bahay, ikinuwento ko sa kanila ang mga pangyayari na hindi nila nakikita nung nasa sementeryo at halatang takot na takot sila at sinabi ng partner ko. Kaya hindi ako sumasama sa inyo kasi sobra akong matatakotin. Tinawanan ko lang sila sa mga itsura nila. Pagkabukas ng umaga, naganda na kaming tatlo, nina Carla at yung partner ko. At ako syempre, para bumiyahe papuntang Usamis, sa bahay nila Kuya Elyong. Abangan na lang ang karugtong ng storya, mahaba na kasi. Mas lalong nakakatakot yung mababasa nyo kasi iba't ibang encounter ang naranasan sa lugar ng Usamis. Bundok kasi yung lugar na yun. Salamat sa mga naghintay at nag-check ang basahin ng karanasan na ibinabahagi ko sa Spookify. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.